Natulala si Tita Marcela sa mga sinabi ko. Ang kaninang nakakunot niyang mukha dahil sa kanyang nakita na nakayakap ako kay Ann ay biglang nag-iba. Drake, iho. Tita, tsaka na natin pag-usapan, nandiyan na si Papa eh. Teka po. Ano pong pinag-uusapan niyo? Takang tanong naman ni Ann. Hindi ko na sinagot si Ann dahil pababa na si Papa. Napakagaling ng aking ama sa pagtatago sa nararamdaman niya. Ano pa kayang mga tinatago niya? Bakit ganito ang mga nasa paligid ko? Pakiramdam ko madami akong di alam sa pamamahay na to. Oo, bakit parang namatayon kayo dyan? Ano nangyari? Ngumiti lamang ako kay Papa at inaya na munang kumain. Samantalang sila Tita Marcela at Ann naman ay naiwang nakatingin sa amin. Iha, pagpasensyahan mo na ang reaksyon ko kanina ha. Hindi lang ako sanay na klingi si Drake sa ibang babae. Mukhang nakuha mo talaga ang loob ng pamangkin ko. Natutuwa ako tandyan ka para umalalay. Pwede ko hubang malaman kung ano nangyari? Si Drake na mismo ang magsasabi sa'yo, Ann. Sa ngayon, asikasuhin nyo na lang ng mabuti muna ang papa niya, okay? Nagpaalam na sa amin si tita at may mga aasikasuhin pa siya. Inalalayan na namin siya ni Papa palabas. Samantalang si Ann naman ay naiwan sa kusina. Pagkaalis si Tita Marcela ay inaya ko si Papa sa aming garden upang kausapin. Kailangan kong ilabas ang nararamdaman ko dahil kung hindi, lalo lang bibigat to. Ano ba kasing nangyayari sa'yo, anak? Maupo muna tayo pa. May gusto ka bang sabihin sa akin, anak? May problema ka ba? Dad, narinig ko kasi lahat. Ang alin? Hanggat sa kaya niya talagang itago ay itatago niya. Kahit nahihirapan na siya, isinasantabi niya. Naisip ko tuloy na napakasama akong anak dahil sa ginagawa namin ni Ann na pagtataksil sa kanya. Kayo ho, ni Tita Marcela. Narinig ko ang usapan niyo kanina sa labas. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman gustong itago yun sa'yo. Pero ginawa ko yun para sa kapakanan mo. Huwag mo sanang isipin na hindi ko iniisip ang mararamdaman mo ha. Hindi na ako nakasagot at niyakap na lang si Papa. Wala nang lumalabas sa paliwanag sa utak ko kundi puro lungkot na lang. Pinatahan ako agad ni Papa. Tila ako bata na hinihele ng isang tatay sa kanlungan niya. Ano ka ba? Huwag kang umiyak dyan. Para ka namang di binata eh. Tsaka malakas pa ako anak. Kumalma ka. Halika na sa loob. At baka nag-aantay na ang titaan mo doon. Tumanggi muna akong sumama dahil pupuntahan ko si Paulo. Pumayag naman si Papa at nauna nang pumunta sa loob. Nakita ko namang nakamasid lang sa amin si Ann. Agad na akong tumungo sa lugar ni Paulo. Malapit lang to kaya madalas ako na nasa bahay nila. Pao? Agad namang nagbukas ang pinto at laking gulat ko nang bumungad si Lay na nakatuwalya lang. Napatakip agad ako ng aking mga mata samantalang si Lay naman ay tawa ng tawa. Huwag ka na ngang magkunwari, Drake. Alam ko namang nakita mo na yung kay ate. Pumasok ka na. Si Paolo, nagsha-shower lang saglit. Kailan ka pa nandito? Nung nakaraan lang. Nagsasama na kayo? Oo, pwede. Siguro. Ata? Inabutan niya ako ng maiinom na beer. Mukhang naturuan na siya ni Paolo ng kung anong ibibigay sa akin kapag andito ako. Maya-maya pa ay nakalabas na din si Paolo. O Drake, andito ka pala. Inasikaso ka ba ng mabuti ng misis ko? Mrs. Amp? Kailan pa nagseryoso ang mokong na to? Pero sana talaga lahat walang problema pagdating sa pagmamahal. Paano naman ako na ang problema yung sariling ama? Mrs. Amp, tantanan mo ako? So ano nga ang problema pare? Alam ko meron. Si Dad Pao, may sakit sa puso. May narinig akong 5 buwan pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun eh. Chill lang bro, malalagpasan mo din yan lahat. So, anong plano mo about sa papa mo? Hindi kay papa, kay Ann. Kay ate? Saglitan kaming natahimik lahat, pati si Lay na kanina'y naglilinis lang napaupo na din sa tabi ni Paulo upang makinig. May karapatan naman siya kasi ate niya ang pinag-uusapan. Bala ko nang tigilan mo ng ginagawa namin ni Ann. Para din naman to sa kanila eh.
Una kay Papa, ayokong lalong lumala ang nararamdaman niya kapag nalaman niya ang ginagawa namin ng mapapangasawa niya. Pangalawa kay Ann, para hindi na mahati ang pagmamahal niya sa amin ni Papa. Kung alam mo lang talaga, Drake. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Lay sapagkat focus ako sa beer at sa pag-iisip kay Papa. So anong balak mo? Di mo nakakausapin si Ate Ann? Kinarir mo na talaga ang pagtawag ng ate kay Ann, no? Oo, tapos pag naging kayo pare, ikaw kuya namin ni Lay. Kung magiging kami nga sana. Kaso hindi pwede at mukhang malabo. Ano na nga kasing balak mo, Drake? Baka may maitulong ako. Iiwas na muna ako, Pao. Normal na bakikisama na lang, stepson. Kaya mo kayang iwasan ng ate ko. Kilala ko si Ate Drake. Pag gusto niya, gusto niya. Tama si Lay. Iba ang kamandag ni Ann. Ang hirap niyang iwasan lalo na pag siya na ang kumilos. Ibang klase siyang babae. Pero, kailangan kong isipin si Papa. Hindi ako pwedeng magpadaig dito. Lilipat muna ako sa apartment namin. Anong sasabihin ni Tito niyan pag umalis ka, pare? Ewan ko, Pao. Hindi ko na din alam. Ganito na lang. Sabihin na lang natin na nagpapatulong ako sa isang project. Mawawala ka like 3 months to 5 months. Hanggang sa makamove forward ka kay Ann. What do you think, bro? Kaya ba talaga kitang kalimutan kahit lumayo ako? Mawawala ka ba talaga sa isip ko? Pwede. Sige, subukan natin. Lay, makikiusap sana ako na wag mo na sanang makadating to sa ate mo. Ayoko din namang mag-isip siya eh. Agad naman siyang tumango. Alam ko naman na naiintindihan din ako ni Lay dahil sa sitwasyon ko at ng ate niya. Alam ko din naman kahit papaano ayaw niyang mapahamak ang ate niya. Nagasikaso na kami ni Paolo ng mga ihahandang papeles na ipapakita kay Dad. Para kung sakaling maghanap siya ng proof is meron kaming hawak. So ano Drake, after 2 days, punta na tayo? Tayo? Sasamahan mo ko, Pao? Malamang, alangan namang iwanan kita dun. Tsaka balita ko, si Lay doon na din titira sa inyo after wedding nila Ann at ni Tito. Hindi naman ako nagtaka kasi, bakit hindi? Mag-isa na lang sa buhay si Lay at alam kong 2 na lang silang nagtutulungan ng ate niya. Ganun ba? Buti naman, para kahit papaano hindi malungkot ang ate mo. Drake, maiintindihan mo din ang lahat at alam ko balang araw, sasabihin din sa'yo ni ate lahat. Kung ano man yung sasabihin sa akin ni Ann, aantayin ko. Sa ngayon siguro ang iisipin ko muna yung pagkalas ng koneksyon sa kanya at pag-alis ng nararamdaman namin sa isa't isa. Alam kong mahirap to pero kailangan namin, lalo na ako. Kailangan namin kayanin lahat ng to dahil kung hindi, kawawa lang kaming lahat.